Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at mapagpalang pagbati mula po dito sa Pilipinas, sa inyong inang bayan. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong napapakinggan at asusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. At tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating live audio streaming. Kung kayo po ay wala pang PBS audio receiver, madali lang po yan. Sa inyo pong cellphone, kung kayo po is Android phone o smartphone or iPhone. Yan. Kung Android phone or smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play at isearch nyo po ang eBox PBS receiver. At kapag lumabas na po yan, install nyo lang po yung PBS audio receiver. At kapag na-install nyo na po yan, lalabas na po doon ang mga tile icon kung saan naka-indicate po doon ang iba't ibang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. RP1, RP2, RP3, FM1, FM2, and of course, ang Radyo Pilipinas World Service. I-type nyo lamang po i-tap nyo lang yung Radyo Pilipinas World Service tile icon at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at inyo na pong mapapanood at mapapakinggan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo ang ating mga katuwang. Sa Master Control si Ms. Susan Aizon, sa Warcast si Hero, and of course sa audio streaming si Leo. And of course, ang ating producer, si Miss Stephanie Vicente, kasama ang kanyang duo, partner in life and in crime, of course, si Mr. Jerome Toledo. Magkasama sila palagi. Talagang hindi mo mapagpahiwalay ang dalawang yan. Magkatuwang sila sa pagbibigay po sa inyo ng serbisyo. Alright. Sige, ulitin ko po ha. Ito po ang ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. And indeed, it's a pleasure to have you again with us dito sa ating programa. And ngayon po ay marami rin tayong tututukan ng mga kaganapan. Lalong-lalo na sa loob at labas ng ating bansa. Ayan. At alam kong kung nakakarating po ang ating programa sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating online digital platform, lalo na dyan po sa may bansang Canada. Ito pong nakalipas na weekend, nagulantang tayo sa balitang nagkaroon ng isang insidente sa Vancouver, Canada, kung saan kinasasangkutan ito ng pananagasa ng isang sasakyan. Black SUV na sinagasaan, talagang parang road rage na hindi mo maintindihan, sinagasaan yung mga participants, yung mga nakikilahok sa Lapu-Lapu Festival diyan po sa Vancouver, Canada, kung saan nilahukan din po ito ng napakarami nating mga kababayan diyan po sa Vancouver, Canada, kasama ang iba't ibang mga foreign nationals. Dahil hindi lang po mga Pilipino ang nandoon, marami rin pong mga foreign nationals ang nakiisa sa Lapu-Lapu Festival na yan sa Vancouver, Canada. At batay po sa report, gumulantang sa atin na bigla na lamang rumagasa itong black SUV na ito diyan sa kahabaan kung saan pinagdarausan ang Lapu-Lapu Festival, lalong-lalo na doon sa mga mga food stalls. Talagang alam niya kung saan siya pupunta, kung saan maraming tao doon sa mga food stalls. Kasi ito pong Lapu-Lapu Festival ay isang pamamaraan upang maipakita sa Vancouver, Canada ang pagkakaisa ng mga Pilipino, maipromote ang ating kultura, tradisyon, ang ating mga food delicacies, ang espesyal kung ano ang meron ng Pilipino na dala nila dyan sa Vancouver, Canada. At kinalulungkot ko nga po na batay po sa mga initial na report, and this is not final dahil patuloy pa rin po ang investigasyon, patuloy pa rin ang pagtutok ng mga otoridad sa Vancouver, Canada
sa mga nasaktan at sa mga maaring nasawi. Batay po kasi sa initial pa lang ito, initial na report, nasa 8 hanggang 11 na ang nasasawi sanhi po ng naging road rampage dyan sa Vancouver, Canada, kung saan isinagawa ang Lapu-Lapu Festival. Ito pong Lapu-Lapu Festival ay inorganize ng ating mga Filipino community doon. At ikalawang taon na po nila ito sa sasagawa ng Lapu-Lapu Festival. Yung pong unang taon, which is last year, medyo hindi masyadong nalahukan ng marami dahil nga umuulan. Pero ngayon, ito nakalipas na weekend para sa kanilang ikalawang pagkakataon, masayang-masaya yung mga Filipino organizers doon at the whole of the Filipino community sa Vancouver dahil maganda yung weather, maganda yung climate. Spring at walang ulan, maganda yung weather. So marami nagpunta. Ang masakit lang, nangyari po yung hindi inaasahang pangyayari. Ultimo ng mga otoridad sa Vancouver, Canada, hindi makapaniwala rin at nagulat sa nangyaring ito. At nasa kamay na po ng mga otoridad ang nagmamaneho ng black SUV. Ang malinaw lamang po ayon sa mga Vancouver authorities, itong nagmamaneho ay nasa edad 30 years old. 30 years old, male, lalaki. At tinatayang sa unang pagsusuri ay may diferensya sa pag-iisip. Marami po kasing mga naglalabasang mga ulat o impormasyon na Pilipino raw po yung nagmamaneho ng black SUV. Pero as per confirmation natin, as per query natin mula sa ating Philippine Embassy o Philippine Consulate sa Vancouver, Canada, hindi pa ho nila ma-confirm kung Pilipino nga ang nagmamaneho nito. They're still also awaiting confirmation from the Vancouver Police kung ano ang nationality nitong nagmamanehong ito. Pero one thing is for sure, ayon po sa ating Philippine Consulate sa Vancouver, Canada, batay na rin sa impormasyong inirelay sa kanila ng Vancouver Police, ito ay hindi isang gawa ng isang terorismo o terorista. So this is a random act ng isang tao na nagsagawa nito. And our prayers, our sincere prayers para po sa mga kababayan natin na sa Vancouver, Canada, kung nakikinig man po kayo at nanonood man kayo sa mga oras na ito, ang aming pong panalangin at ikanganawa ay manatili po kayong matatag at huwag panghinaan ng loob. At doon naman sa mga nasawi, kung sino man sila, dahil hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat ng nasawi na 8 hanggang 11 ay puro Pilipino. Dahil tulad na nabanggit ko kanina, marami pong mga foreign nationals din na nakiisa sa Lapu-Lapu Festival na yan sa Vancouver. So we cannot yet confirm kung lahat ba ng 8 o hanggang 11 ay puro Pilipino. Baka meron din pong mga foreign nationals. Dahil alam nyo naman sa Vancouver, marami rin pong melting pot din po ang Canada, ang Vancouver ng iba't ibang mga nationalities. Hindi lang mga Pilipino. So we just have to wait and confirm yung pong mga datos, confirm this. Diyan po tayo maingat ang ating himpilan at ang Presidential Broadcast Service na masiguro maglabas ng impormasyon, because we do not want to spread fake news, we don't want to spread misinformation sa inyo. Basta ang klaro, may mga nasawi na sa nangyaring road rampage na yan sa Vancouver, Canada, sa pagdaraos ng ikalawang taon ng Lapu-Lapu Festival. So tutok lang po kayo dito. We're still trying to get in touch with concerned government agencies para makahingi tayo ng karagdagang impormasyon at ano bang maaaring maitulong ng Department of Foreign Affairs sa ating mga kababayan dyan sa Vancouver, Canada through our Philippine Consulate sa Vancouver, Canada. Sapagkat alam niyo naman po, bagamat maraming mga Pilipino ang naging Canadian citizens na, meron pa rin po tayo mga kababayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon na are still awaiting their papers para maging Canadian citizen sila. Yung iba naman po, mga overseas Filipino workers. So malinaw naman po sinabi sa aking pakikipag-ugnayan naman sa ating Philippine Consulate sa Vancouver, Canada, sa panguna ni Consul General Gina Hamoralin,
ay ang Philippine consulate natin sa Jeddah ay ready to assist sa mga Pilipino regardless kung sila ay Filipino-Canadian na or sila ay under process pa rin para sa kanilang Canadian citizenship or sila ay overseas Filipino workers, sapagkat ang ating pong Philippine Embassy sa Canada at ang ating Philippine Consulate sa Vancouver, Canada ay mayroon po tinatawag na Assistance to Nationals o ATN. Yan po ay pondo na pinagkaloob sa ating embahada at sa ating mga konsulada for this particular purpose, sa pagtulong sa ating mga kababayang Pilipino living and working abroad no matter what their status. Sila man ay citizen, sila man ay on the process of being a citizen or overseas Filipino workers, o sila man ay scholar or on a study grant. Basta sila po ay Pilipino at humingi ng tulong sa ating embahada, meron pong nakaalalay na Assistance to Nationals para sa kanila. Magbabalik po ang ating himpilan, ang ating programa makalipas muna ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. This time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding. Nung pumasok ako sa TESDA, lumawak pa yung knowledge ko regarding sa bakal. Tapos hindi ko expected na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. This administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. I'm certain we will not only survive but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Malinis na karagatan sa mga tourist destination sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay nga naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online.
reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, dumako rin naman tayo dito sa loob ng ating bansa. Ito pong balikatan exercise, itong ika-4 na pong balikatan exercise para sa taong ito, 2025. Sinimula na po noong April 21 at matatapos ng Mayo 9. Ito po ay kinabibilangan ng may 117,000 military personnel mula sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Magpo-focus po ito sa pag-enhance ng interoperability sa pag-response sa iba't ibang mga threats, land, sea, and air, maging sa tinatawag na cyber domain. Meron pong 4 na components ang Balikatan 2025. Una, yung Combined Joint Logistics, over-the-shore operation, humanitarian, civic assistance activities. Ikatlo, yung command and control exercise at itong tinatawag na multilateral maritime exercise. At ito pong April 23, ang Philippine Navy po natin, ginamit na itong tinatawag na Spike Non-Line of Sight o NLOS missile system laban sa isang target dyan po sa may Maribeles, Bataan. Ang Philippine Air Force naman po sa pangunguna ng 960th Air and Missile Defense Group, hinost noong April 25 itong Subject Matter Expert Exchange o SMEE sa Spider Air Defense System at the Naval Education Training at Doctrine Command sa may San Antonio, Zambales. Ang Pilipinas at United States Naval Forces ay nagsagawa naman ng tinatawag na Division Tactics Drill on April 26. Ngayon, ano yung drill na yun? Ito po ay isinagawa 21 nautical miles west of San Felipe, Zambales. Nag-participate dito ang mga Philippine vessels kasama ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Apolinario Mabini at ang Philippine Coast Guard BRP Gabriela Silang. Samantala, nag-participate naman dito ang US Naval Assets kabilang na ang USS Savannah at ang USS Comstock. Ang United States naman, ang Estados Unidos ay nag-deploy ng tinatawag na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o yung tinatawag na Nemesis. Dito medyo takot na takot. Hindi naman sabihin takot na takot. Medyo kinakabahan dito ang China dahil ito ay isang anti-ship missile system na isinagawa rin sa Balikatan exercise. Alright, magbabalik po muna kami makalipas ang ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Alright, ito po rin po. Nagbabalik ang inyong programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Sa pagkakataong ito, napag-uusapan po natin itong tinatawag na Balikatan Exercises 2025. Ito na po yung ika-4 na Balikatan Exercises ngayong taong 2025. At para po makakuha tayo ng karagdagang detalye tungkol sa pagdaraos itong Balikatan Exercises, kasama po natin ang spokesperson ng ating Balikatan 2025, Brigadier General Michael Lohico. Magandang araw po, Brigadier General Lohico. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga. Salamat sa pag-iimbita sa akin. Thank you very much. Thank you. The honor is ours. The privilege and honor is ours. Ano po, Brigadier General Lohico. So, Balikatan 2025, ito na po yung ka-4 na pong Balikatan Exercises kasamang Estados Unidos at iba pang mga bansa, if I'm not mistaken. Nagsimula po April 21 at will end on May 9. So, ano na po yung mga significant activities that was held at nagawa po, Brigadier General Lohico? Maraming salamat sa tanong. So ngayon, kasalukuyan ongoing yung ating multilateral maritime activity. So yung ating dalawang Navy ships involved doon, yung Apolinario Mabini, yung Ramon Alcaraz, together with 2 ships ng United States, at saka isang Japanese destroyer, yung Yahagi, are currently doing division tactics. At saka I think today mag-search and rescue, replenishment at sea. And then after that, mga subsequent mga serials sa kanilang mga Navy activities. So right now ongoing yun. We have started our maritime key terrain security operations exercises up north. And then we have also conducted our integrated air and missile defense exercise kahapon sa Zambales. Okay. So mga upcoming activities namin, I believe tomorrow we will be conducting our counter landing exercise doon sa area ng Palawan. And in the week after this, magko-conduct din tayo ng halos dalawang sabay na exercise, yung counter landing up north at saka yung maritime strike, yung sinking exercise natin on the 5th. So, Brigadier General Lohico, ito pong Balikatan exercise, is it concentrated lang dito sa Northern Luzon or meron pang ibang lugar na pagdarausan naman? I just mentioned we are going to have the counter landing exercise sa Palawan. Palawan. Tomorrow. Okay, sige. All right. I think it's tomorrow. Yes. So, ano po ang pagkakaiba ng 40th Balikatan exercise ngayong 2025 compared sa mga naunang Balikatan? Ang difference po nito is that this time we're doing a full battle test. Kung ano yung pinlano natin nung planning exercise last year, ito yung i-execute namin for this year. So it is a rehearsal of the defense of the Republic of the Philippines. Compared to previous years, we were just doing vignettes or smaller events that are not necessarily connected to one another. Ito, lahat ng mga activities namin, yung mga field training exercises namin, yung maritime multilateral maritime activities together with the counter landing exercises and the air missile defense are all consolidated into just one scenario. Alright. Isa sa mga binabantayan dito, Brigadier General Lohico, itong actual na paggamit ng Nemesis o yung tinatawag na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. So, nagamit po ba ito at ito ba ay nahawakan ng ating mga kasundaluhan sa AFP? Yes, the Nemesis system was used just last Saturday. We did a logistics exercise for the rapid
insertion and rapid deployment of the Nemesis. Ano? Mhm. We are so far it is was very successful na nakikita natin kung ano yung how feasible it is for us to transport Mhm. and immediately deploy that weapon system. Mhm, Of mhm. course, this is an American weapon system, but we have also our equivalent. What we are doing is we are also observing yung doctrine, yung operational deployment ng US weapon system so that we can also learn from that and we can also apply it with our weapon systems. Mhm, mhm. So ang pinakatumbas natin na weapon systems na halos may tapat natin sa capability ng Nemesis is yung BrahMos missiles. Okay, all right. Mhm. So far what we are in the process of is learning how to operationally deploy this type of weapon systems para at least ma-apply din natin sa AFP. So well, alam ko meron na tayong additional na delivery ng BrahMos missile, ano po, Brigadier General Lohico from India? I cannot answer that. I can only answer as far as the exercise is concerned. Okay, sige. Alright. Well, saan po dito papasok yung tinatawag na humanitarian civic assistance activities na bahagi ng 4 components ng Balikatan? Well, the HCA activities are also ongoing. So meron tayong mga NCAP or engineering construction projects that are currently undergoing sa Lalo, sa Lalo, Cagayan, in Rizal, Palawan, and also in medyo na senior moment na ako, nakalimutan ko na yung pangatlo. Okay. Pero meron silang ongoing. Opo. Sige. Meron silang ongoing and we intend to finish all of these construction activities before the closing ceremony. Aside from that, we also have a tabletop exercise for humanitarian and civic action. Okay, so meron din tayo mga non-kinetic exercises as well as mga NCAP projects. Hindi ko pa nabanggit, meron din tayong community health engagements and community relations activities also that are in various parts of the country, not just the 3 that I have mentioned. Alright. Hindi lamang po pala US ang kasama natin dito. Meron pa tayong mga smaller contingents from Australia, Japan, UK, France at Canada, no? Absolutely. But their participation varies. So we had Japan taking part right now in our multilateral maritime exercise. We have the Australians also in Palawan taking part in both the counter landing and the maritime terrain security exercise. Okay, and we have, aside from that, may mga active observers din tayo coming from Canada, coming from New Zealand. Okay, so marami tayong mga halos nag-expand ngayon yung participation for Balikatan in whatever capacity, whether it's in participating in one of the exercises or being active observers. Alright. Brigadier General, kunin ko na rin po itong pagkakataon na ito sapagkat lumabas sa mga balita while we were conducting mga naval exercises, mukhang may sumulpot na Chinese ship. So, Yes. Nagkaroon ba ng epekto ito sa pag-conduct natin ng naval exercises? Well, they were able to observe the exercise. Hindi namin sila in-invite as observer, pero pinilit nilang i-observe yung exercise. But that's just in jest, ano. Pero ang reaction ng ating mga Navy ships was to proceed with the exercise. Proceed with the exercise and to ignore their presence. Alam mo ng every single exercise in the past laging sumusulpot yung PLA. Okay, in whatever form, baka mamaya niyan papakita yung yung kanilang vessel, and then kung hindi yun, they will send their UAVs para i-tail yung mga Navy vessels natin. Well, that is all intended to disrupt to disrupt us. Pero ang SOP namin dyan is that whatever they do, whatever happens, we continue on with the exercise. Yun. Okay, Alright. for as long as they are not doing any
unsafe maneuvers. Okay. May mga times din kasi na mga when it doesn't become unsafe, when we are doing live fire or we're doing gunnery exercises, okay. syempre kailangan may konting distance yan. We do not intend to unintentionally hit anything that we do not intend to hit. So in previous exercises, pag pumapasok sila during gunnery exercise, ang SOP dyan, we halt the exercise if it is deemed unsafe. Pero if what we're doing are division tactics or maneuvers, for as long as they are not doing anything unsafe for both us and for them, we are going to continue with the exercise and we are not going to stop for whatever reason. Ayun, okay. Baka naman naghihintay lang sila ng invitation. Mahilig sila. You have to understand, all of the difference between now and last year kasi ngayon we are doing it outside of 12 nautical miles. Kaya nasa high seas na tayo. Okay, so this is the only time that we are exercising beyond our territorial waters. And you have to understand that whenever we do these exercises, since alam niyo naman the definition ng high seas, okay, that means it is outside of our territorial waters. That means any ship that is there has a right to be there. We have a right to exercise. Tayo with our counterparts with the United States and Japan, we have a right to exercise. We have a right to be there. Okay, because it is part of in keeping with our treaty obligations and also with our agreements, also with our like-minded partners. Kaya may karapatan kami dyan. Okay? Especially since although it's high seas, it's also within our exclusive economic zone. Kaya lalo nang may karapatan kami dyan. Okay? Although the presence of the Chinese ship, although it is our EEZ, it's also considered high seas. Kaya pwede rin sila doon. But however, under the conditions that they are in transit. So may mga conditions din yan. Well, these are interesting. These are actually making the exercises exciting. Okay. Yung mga ganito mga activities. And syempre, our own people, we are more encouraged to do our best when people are watching. Yun, tama. Well, with that, Brigadier General Lohico, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you very much and more power po sa ating balikatan exercise. Okay. Thank you very much. Ang ating pong spokesperson ng Balikatan 2025, Brigadier General Michael Lohico. At sa pamamagitan po ng panayam na yan sa ating spokesperson ng Balikatan 2025, magpipili na po tayo ng isa pang episode ng Global na Tayo. Muli po ako yung lingkod, Ray Sampang, para sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Bureau of Broadcast Services. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.